Hello mga ka-farmers, ayan at magbibisita tayo ng ating mga alagang baboy at dahil nga medyo malamig ang simoy ng hangin ay hindi nga muna kami diyan magbabasa doon sa paglilinis at ang paraan nga na gagawin muna diyan ay di mga pagwalis-walis muna ng mga dumi ng baboy dahil kapag ganitong season mga ka-farmers nandyan yung dadaan sa ating mga alagang baboy ang uubuhin at saka ang sisipunin at kapag ganyan ang panahon mga ka-farmers wala tayong magagawa dyan, hindi natin yan makukontrol pero sa paglilinis meron tayong magagawa kaya tayo na lang yung mag-a-adjust at bilang isang content creator mga ka-farmers, hindi maiiwasan sa mga content ko yung merong nagko-comment. At kapag nga kakaiba yung mga comment, ay yan ay ating napapansin. Kaya di ating papansinin. Ang sabi nga niya mga ka-farmers, you should know what FCR is, higher sow index and more. Yung FCR mga ka-farmers na sinasabi niya na dapat kong malaman, ayan yung feed conversion ratio. Yung FCR mga ka-farmers, yan yung nag-i-estimate ng dami ng kinain na pakain at doon sa dami ng nadagdag na timbang sa isang baboy. Ayan din mga ka-farmers yung kakayahan ng mga hayop na i-convert ang pakain na kanilang na konsumo. Sa FCR makikita ang paggamit ng feed sa katawan ng hayop. Ito mga ka-farmers yung lagi kong sinasabi na dapat alam natin yung standard ng dami ng ipapakain natin sa lahat ng ration. Doon sa standard na dami ng ipapakain natin sa kanya, doon natin din malalaman kung may nadadagdag ba doon sa timbang ng baboy. Kaya importante na malaman yan mga ka-farmers dahil matutulungan ka nito doon sa may mga alaga ng baboy o kahit doon sa iba pang naghahayupan na malaman kung gaano kadaming feeds ang kailangan sa paglaki ng mga hayop. At kapag alam nyo nga yung FCR ay kayo ay matutulungan nito, mabibigyan din kayo ng idea kung saang pamamaraan kayo kikita para sa inyong negosyo. Hindi din kasi maganda mga ka-farmers yung bigay lamang tayo ng bigay ng pakain dun sa ating mga alagang hayop. Dahil meron nga diyan na iba na bigay tayo ng bigay, ang dami-dami niyang kumain pero hindi naman siya tumataba. So yung ating ibinibigay na pakain sa kanya hindi nako-convert ng kanyang katawan. Merong iba pa diyan mga ka-farmers na nag-aalaga na ay ako binibigay ko ng binibigyan kasi nahingi pa. So hindi ganon dahil mas malaking gastos mga ka-farmers ay nasa ating pakain. Kaya dapat alam natin talaga yung tamang dami lamang ng ibibigay natin sa kanila sa araw-araw. Sa malalaking farm mga ka-farmers na nag-ooperate, ang standard na nakakain lamang dapat ng mga alaga nilang baboy sa loob ng isang araw ay 1.4 kilograms. Kapag ang kwenta ay 1.3, sasabihin sa iyo ng may-ari, tamad kang magpakain. At kapag yan ay ang kwenta ay 1.5 kilograms sa isang araw, ang sasabihin sa iyo ng may-ari, ang daming nasasayang, ang daming natatapon. Kaya meron silang mga master list mga ka-farmers dahil imino-monitor nila yung galaw ng pagpapakain doon sa baboy. Ang halimbawa niyan dito mga ka-farmers, yung mga nag-iiwi, kitang-kita nga doon yung FCR dahil malalaman doon kung gaano kadami ng feeds yung naipakain nila doon sa mga hayop bago nila yan maibenta at doon sa total ng timbang na na-achieve ng mga baboy. Kaya importante din na alam natin kung anong mga brand ng feeds yung magagandang ipakain sa ating mga alagang hayop o doon sa ating mga alagang baboy.